Hi guys, Anyong JD Sense. So for today's video, may interview na naman tayo na another EPS worker na kasama ko sa trabaho dito sa South Korea. So yun guys, bali maganda rin yung naging journey niya dito and sana ma-inspire niya kayo. Ang isa sa mga mentor namin dito sa company namin, walang iba kundi si Quiz Dennis Apolinario. So yan guys. Hey guys! Pati ka muna sa mga viewers natin dyan. Mga kapwa IPS, hi! Okay. So kailan ka nga pala nakarating dito sa bansang South Korea? Nung nag-apply ako, 2018 pa ako nag-exam, tapos nakarating ako dito, 2021 na. Dahil inabot niya ako ng pandemic, nagka-coronavirus, di ba? Kaya 2 taon pa yung inantay ko bago ako nakarating dito. 2 years. So almost 2 years. Almost 2 years kasi akala ko wala nang pag-asa kasi inabot pa ng pandemic eh. Pero sa awa ng Diyos, nandito pa rin nakarating. KLT ano ka? KLT 15. Okay, KLT 15. Ilan taon ka nag-exam with Dennis? Ako, may edad na talaga ako nung nag-exam ako 35 years old eh. Kasi hanggang 38 years old lang dapat dyan. Kaya pinagsikapan kong sa unang exam ko pa lang naipasa na yung unang exam kasi wala nang pag-asa pa pag bumagsak ako ng isa. Kaya pinagtutukan ko yung pag-aaral. Kahit pa paano, nakachamba, nakapasa naman. Dahil sa dasal. Siyempre, sa 35. So kailangan mo talaga kumbaga medyo alanganin na rin kaya kailangan mo talaga ipasa na yung exam. talaga ipasa yung exam. Alam ko, pag bumagsak ako, wala nang pag-asa sa sunod na exam eh. Kaya pinilit kong makapasa sa kasi sinamahan ko ng dasal. Yan. Yan. So yan guys. Bali anong pangalan ng school mo pala, Luis Dennis? Saan ka Sa nag-aaral? kuwan ako sa Rosario, Cavite, KLC Cavite. Yan. So Yun. shoutout mo Shoutout naman yung po. teacher mo dyan. Sir Conrad Renyao tsaka si Ma'am Lucy, shoutout po. Yan. So kilala mo pala sila. Oo. No? Siyempre. Tapos ilang years ka na dito, Luis Dennis? 3 years na ako ngayong December eh. May extend na ako ngayong sa 26, pipirma na ako ng panibagong kontrata ulit. Wow, pepperma ka na ng kontrata for Oo. extension, Oo, no? for extension. So yun guys, pepperma na siya ng another contract for extension, 1 year and 10 months. So yun, yung extension is pepperma na siya ngayon para yung extension niya 1 year and 10 months. So magtutuloy-tuloy siya. Bali, kuwan na, 4 years and 10 months yung isang kontrata pag natapos mo, no? Oh, tama. 4 years and 10 months, no? Oo. To be exact. Then, ano yung mga nagustuhan mo dito sa bansang South Korea? Siyempre, number 1, di man lingit sa kaalaman natin, di ba, yung sahod. Number 1 yan. Yung pagkain. Ayos yung pagkain nila. Tsaka, siyempre, dito ko talaga ginusto kasi nakikita ko yung mga ibang nagko-Korea na umasenso talaga sila, may yung sahod nila talagang may halaga. Yes, at saka makikita mo sa kanila na may resulta sila, nakakapagawa sila ng bahay. Ayun nga pala, in 3 years mo dito, ano na ba yung kumbaga naging achievement mo ba? Yun, para sa mga anak kong nag-aaral, may mga ads na kasi ako, kaya yun, napapag-aral ko sila. Tapos, kahit pa paano, nakapagpatayo ako ng bahay sa Pilipinas, hindi ko naman naipatayo, 21 years ako nagpaprika. Ay, okay. So Oo. yan. Ano naman yung reason mo kung bakit Korea yung napili mo sa dinami-dami ng mga alam naman natin maraming countries na magaganda rin. Bakit South Korea? South Korea, kasi ito talaga yung pangarap ko na pupunta na yung maganda yung kultura nila, tapos maganda yung klima, kagaya ngayon. Tapos, yung mga benepisyo na makukuha maganda talaga dito sa Korea. Tama. And talagang worth it talaga, no? Yung pamamalagi at pagtatrabaho mo dito. First country mo tong South Korea? Oo, first country ko lang. May binalak akong pinag-applyan noon, kaya lang hindi ako sineswerte. Talagang dito siguro para sa akin nakatadhana. Nag-apply ako sa Taiwan, Japan. Hindi man ako natawagan eh. Ay, okay. Tapos na-share mo sa amin before, yung school mo, talagang inasikaso yung Oo, mga papers mo. oo. Kasi Kasi- Kasi ako dati wala ako talaga alam sa computer eh, lalo na yung paggagawa ng IREG. Tama. School na namin talaga ang naglapit sa akin. Wala akong passport, wala akong NBI. Sila na lahat ng gumawa ng paraan, sila na naglapit. Ang ginawa ko lang talaga ay nag-aral, nag-focus lang sa pag-aaral. Pero lahat ng requirements, school ko nang nag-asikaso. ang galing, no? So sana guys, yung sa mga school natin dyan, sana mga kumbaga kagaya ng school ni Quiz Dennis talagang nakaka-inspire din kasi kumbaga syempre may mga tao talaga na mga hindi maalam sa
sa technicalities like yung sa mga pictures, di ba? Pag-upload ng pictures, bago ka makapag-register sa exam, may requirements Wala yun. akong alam talaga dyan. Kaya papasalamat ako sa school ko. Tinulungan ako ng anong gagawin. Yeah. So talaga napaka-sipag din ng mga teachers tsaka yung mga nag-aasikaso doon, no? Yan. Then, ilan na yung anak mo, Kuis Dennis? Tatlo na. So, Tatlo na yan. yan ako. Tapos yung panganay mo, college, no? College. Yan, college. So talagang napakalaking bagay kasi talagang siyempre pambuhay din talaga ng pamilya. Ano naman yung mga, alam naman natin na dito sa bansang South Korea is ang tinatanggap na age as EPS worker is 18 to 38 years old. So ano ba yung mga mabibigay mong message sa mga kababayan nating nangangarap na mag-abroad pero nasa 35 na sila, 36? Ito lang masasabi ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Subukan nyo pa rin hanggat alam nyo namang na kaya nyong ibigay yung best nyo na ipasa yung exam hanggat kaya pa ng edad nyo. Pwede pa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pwede kang magdasal, tumulong sa'yo. Nandiyan naman ng Panginoon. Malay mo para sa'yo. Napaka-importante talaga Oo. nun. Malay mo para sa'yo talaga to. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa hanggat mayroon. Pwede pa. Subukan nyo pa rin. Kasi kagaya ni Kuis Dennis nga, 35 years old na siya nakapag-exam, pero kumbaga na-qualified pa rin siya. Oo. Pero yung naging experience mo dito, di ba, nung dumating ka, kasagsagan ng pandemic, Oo. tapos malaki yung nagastos nyo, di ba? Oo, malaki. Bakit ba malaki yung nagastos nyo doon? Kami kasi yung nagbayad ng quarantine fee namin bago kami dumating dito na mandatory na magka-quarantine tapos sarili mong bayad yung binayaran mo. Ay, shoulder mo yun? Shoulder mo. Ay, okay. Sarili naming pera pinambayad namin sa quarantine. Pero at least andito ka na, sulit naman, bawi mo na. Kaya nga, bawing-bawi mo na, no? So medyo malaki yung nagastos, Oo. pero sa kabila nun, is worth it talaga kasi, syempre, kumbaga sa mga benefits na nakukuha mo dito sa bansang South Korea, Oo. talaga ng mga sulit talaga. Mm. So gaya nung sinabi ni Kuis Dennis, guys, wag mawala ng pag-asa, lalo na yung mga alam na may edad na or yung nasa 35, 36. So pwede pa rin kayong mag-exam. And sana siguraduhin niyo na seryosohin niyo yung pag-aaral. Focus na sa Para kasi pag-aaral. kumbaga hindi na kayo umabot sa 38 na Oo. kung kailan huli na ang lahat, di ba? Oo. Tsaka nyo Kasi mag-aantay ka pa ng sisit ng maselect ka. Taon pa yon, baka abutin ka na ng age limit. Kaya pag nasa edad ka na, kailangan sigaruhin mo na yung unang exam. ilang taong kang naghintay bago ka Bali 3 years kasi 2 years yung pandemic eh. so inabot talaga kayo noon. Oo, Paano kami. yun? Dapat paalis na kami ng 2019. Kaya lang nagkaroon ng pandemic, nag-hold dito sa Korea na hindi sila magpapapasok. Kaya yun, nagantay kami ng 2 years hanggang sa nawala yung pandemic. Buti hindi pa na-expired yung roster mo. Papasalamat din ako sa aming boss dahil hindi niya kinancel yung visa namin. Yun nga guys, at napakabait ni boss kasi kumbaga inasikaso pa rin niya. Nantay talaga yung pagdating namin. Hintayin niya talaga yung pagdating. And syempre maraming salamat kay Lord kasi kumbaga dinala ka niya dito, kumbaga na-grant niya yung prayers mo na makapag-Korea din. Oo. No? Kahit na ngayon nasa 42 na ako 42. So ayan, 42 na si Kuis Dennis ngayon pero patuloy na nag-grind and syempre gaya nung mga iba na EPS natin dyan na kahit na nasa 40s na or gaya nung iba ng EPS natin dyan na nasa 40 pataas na, nag-grind pa rin. So kagaya nung experience, naging karanasan ni Kuis Dennis, sana ma-inspired niya kayo and sana katulad ng sinabi niya is huwag kayo mawala ng pag-asa guys. Pag-aaral kayo mabuti at saka pilitin nyo talaga, sikapin nyo na maipasa ang exam para nang sa ganun is magkaroon kayo ng pagkakataon para makapunta dito sa bansang South Korea. Ayan, baka may gusto kang batiin sa Pilipinas, yung mga kamag-anak mo Yan. nanonood. Guys, mga kababayan ko dyan sa Cavite, Rosario, tsaka sa Tarlac, Mungkada. Kumusta kayo dyan guys? So yan. Ayan guys, hanggang dito na lang muna. No? Maraming salamat Kuis Dennis sa pagpapaunlak ng interview ko ngayon. And sana ma-inspire natin silang lahat guys. So yan. Bye bye guys.